Sino? Ready na kumain sila. Anonymous. Maraming salamat po sa mga nagbigay at ayaw na magpakilala dahil bukal sa loob na sila'y nakikipagkaisa. Ang nagbigay ng 2,000 bottled water, 2,000 pesos or 2,000 units ng bottled water at 2,000 na sandwiches, food packs. Food packs na may kasama pong apritada at queso de bola. Hindi ko sigurado. Rice and chicken, kumpirmado. Okay, klaro ha? Okay. Ay, ang grupo ni Ma'am Yumi ay nagpadala rin ng tubig at kanina napakabuti ng mga mamamayang Pilipino sapagkat nang nanawagan tayo, if they cannot come with physical presence sa EDSA Shrine ngayong gabi, may pagkakataon pa naman, pero magdala sila ng mga tubig para masustain ang ating enerhiya kahit sa tubig lang, kahit anong brand, basta Galilee Water, at talagang tinupad nila. Maraming salamat po sa nagbigay. Abogado pala ang nagpadala ng mga tubig at food packs na tag 2,000 na mga food packs at tubig. So maraming salamat mga kababayan, at si Ka Eric po ay mayroon pang flight maagang maaga pa, so I have to be back again. So ulitin natin, tinanong ako kanina ng GMA reporter ni Rafi Tima. Sabi niya, Ka Eric, kayo ba ay sigurado na aabot ng mas malaking numero o bilang ng tao ang inyong pagtitipon sa EDSA Shrine? Ang sagot ko, direkta rin sa kanya. Hindi po mahalaga ang bill, ang mahalaga ay ang layunin at ang aming pagkakaisa. Ayan ang siyang tungkuling batas na dapat ipatupad ng anumang pamahalaan. At ang pangalawang tanong niya, sino ang mga leader? Sabi ko, basta walang buhok, yun ang leader. So ikaw ang leader? Sabi ko, hindi, maraming walang buhok dito. Pero dintuhan ko, basta walang buhok at kalbo, romantiko yan. Sigurado yan. Biro lang yun. Sabi ko, there is no leader. But we are all volunteering as volunteers and mga vigil crusaders for good governance. So we have no leaders, but all leaders and sectors belong to us. Ayun. So sagot ko sa kanya, so bakit EDSA? Sagot ko sa kanya, pwede naman kahit saan, di ba? Sabi ko sa kanya. But what historical symbolism is there in our country na dalawang beses na pinababa ang mga abusado sa kapangyarihan? Ang una, ang amang diktador na tinatawag nating tuta diktador at pasistang rehimeng Marcos, noong panahon na hindi pa ako ipinapanganak noon, ay nagdeklara siya ng martial law. At inabutan ko na lang at naging bahagi pa ako ng rebelding grupo na lumaban sa gobyerno natin. Saan ba nangyari yon? Dito, sa EDSA area, Ortigas Corner EDSA, bago may tayo ito, 1986. Pangalawa, yun, inabutan ko na yun. Kami ang isa sa mga manunulsol noon. ERAP Resign Movement. 2000, nang lumabas si Chavit Singson at binuking niya ang Wetting Gate scandal ni ERAP. At nabuking ang kanyang mga Boracay Mansion at iba't ibang mga involvement sa tungpats at sa kanilang mga intelihensya sa wetting operations. Na binulgar ni Manong Chavit. At ang resulta, nag-people power uli dito sa Pilipinas. Ito ang sinasabi ko sa kay Rafi Tima kanina ng GMA. What historical symbolism can you cite where people will gather no matter how many their numbers may be, pero kayang pukawin at muling pag-alabin ang diwang mapagmahal sa bansa at ang diwang palaban para tumindig sa kapangyarihan ng mamamayan at tutulan ang panunumbalik ng pagsakmal ng lagim ng isang diktadurang nagbabantang gamitin ang batas dahil walang bayag na magdeklara ng martial law kumpara sa kanyang tatay, pero ang kanyang uri ng pamumuno sa esensya at sa substance walang pinagkaiba sa isang abusadong diktador. Minus the declaration of martial law. That is how we describe Mr. Marcos Jr. right now. Correct? Yan ang dahilan kung bakit sa EDSA, kundi pagkakaisa at sa loobin ng